anak natin, pasaway. Isipin mo yung mga pamilyang walang anak. Kakaasar tong asawa ko. Isipin mo yung mga gustong magkaroon ng asawa. Right? Alam mo itong nanay ko, napipiko na ako dito. Isipin mo yung mga wala ng nanay. Ano ba yan? Sumisikip ang pantalong ko. Yun ang problema. Kasi ang dami mong kinakain. Pero isipin mo yung walang makain. Have we thanked God enough? Luke 17:11 to verse number 18 on your King James Bible. Okay? Let us read this together. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed to the midst of Samaria and Galilee. And he entered in a certain village. There met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Gumaling. Verse number 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Fell down on his face at his feet, giving thanks, and he was a Samaritan. Hindi siya Hudyo, taga-ibang lupa. Verse 17. And Jesus answering and said, Were not 10 cleansed? But were the 9? Verse 18. And there are not found that return to give glory to God, save this stranger. Father, huwag mo pong hayaan kami maging kagaya ng siyam, tinulungan, pinagaling, pinagpala, iningatan, pero hindi man lang nagpasalamat. Samahan mo po kami sa aming Thanksgiving night. Maaaring hindi po ito ang inaasahan namin. Pero napakabuti mo, napakadakila mo. We thank you because you're good. You're good in 2024. You're good in 2025. And we know you will still be good in 2026. Kasi wala pong expiration yan. Hindi po nagbabago kung sino man ang presidente. Hindi po ito nakasalalay kung saan. Kanya dapat ang aming tugon ay katapatan. Katapatan na maging masunurin, katapatan sa iyong eklesiya, katapatang mag-akay ng kaluluwa, katapatang mag-alaga ng kaluluwa, katapatang maging cheerful giver, kasi kayo po ang siyang mag-iingat sa amin. Samahan mo kami, in Christ name we pray, and all God people say, please be seated, batayin mo yung katabi mo, sabi sa kanya, Happy Lord's Day and Happy New Year. Come on, say it. So please uulitin ko. Kahapon, merong naputukan na. 2 bata ang naputulan ng 2 daliri. Tapos, kagabi rin, kahapon, may stray bullet na tumama somewhere sa isang lugar. Tinamaan, babae, dayo lang. Okay? Tinamaan siya and he was pronounced dead. She was pronounced. Can you imagine, nabisita tapos, Gusto kong maintindihan nyo ngayon Thanksgiving natin. Okay? Iba-iba ho ang pasasalamat na meron tayo. Ang iba, nagpapasalamat kasi they were able to gather together as a family and friends that you have not seen for a while. Tama? Yung bang, tagal nating di nagkita. To others, ang pasasalamat is just eating, having the best drink that I have. Ang Thanksgiving ay celebration for all the graces and the blessings, be it great or small, na binigay sa atin ng Diyos. Do you have anything to be thankful for God? Meron ka bang dapat ipagpasalamat? Malaki o maliit? Are you with me? You see, ang daming nahirapan sa taong 2025. Tama? And Thanksgiving is a day and a time that we ought to do nothing but to express our sincere gratitude toward God. Lord, salamat po. Meron pong isang cartoon character ng pangalan ay si Bart Simpson. Okay? At tinawag siya para mag-pray. Pastor, Bart, pray ka nga. Nag-pray siya. Sabi niya ganoon, Dear God, kami ang bumili ng lahat ng kinakain namin.
So, thanks for nothing. Just try to imagine the arrogance na meron si Bart Simpson. Kami po nagbayad ng kape, kami nagbayad ng tinapay, kami nagbayad ng pansit, kami bumili nito, kanya ba't kami magpapasalamat sa iyo? That's arrogant. At pagka minsan kahit ligtas ka, kahit mananampalataya ka, kahit napautismong ka na, meron tayong ganyang klaseng attitude. We think we cause all things to happen in 2025. Why? We work hard for it. We swear our heart to pay for it. We save long to have it. Pinag-ipunan ko yan eh. Nagtrabaho ako eh. Napagod ako eh. Sumabit nga ako sa jeep eh. Nakalimutan natin that the strength, the energy, the opportunities, and the money that we all have, all of this came from God. Kung di tayo binigyan ng Diyos ng wisdom, kung di tayo binigyan ng Diyos ng kalakasan, kung di tayo iningatan at binigyan ng idea ng Diyos, where would you be? You see? The world does not have a clue sa essence ng Thanksgiving. Pero tayong mananampalataya, tayong Kristiyano, tayong mga Baptist, tayong nabaptize, tayong sumusunod, tayong niligtas niya, we sometimes become a people who choose to walk and move away from thankfulness to God. Kung minsan nakala natin, thanks for nothing, God. Why would I thank you? May sakit pa rin tatay ko. Why would I thank you? Natanggal ako sa trabaho. Why would I say thank you? As Filipinos, much more as Christians, we have so many reasons to thank God for. Hindi lang tayo iningatan ng Diyos sa earthquake. Hindi lang tayo iningatan ng Diyos sa typhoon. Can you imagine kung sa atin nangyari yung nangyari sa North Cebu? Tama? Na yung bahay na pinag-ipunan ng isang babae ng 12 taon, tama? Nung nagkaroon ng linog, wasak. Ultimo yung tinatawag na McDonald's, tama? God did not only provide for us, God even died to save us. Are you saved? Is your name written in Lamb's Book of Life? Kung halimbawa wala kang answered prayer, hindi kayo nagkatuloy yun ng crush mo, tama? MU lang, madaling utuin, magaling sa umpisa, masakit umasa. Kung ligtas ka, sa langit ka. That God did not only die to save us, He rose again to show to us that there will be resurrection. He did not only give us eternal life. Iniwan tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit is your very best friend. The Holy Spirit is the most wonderful person that you need to tap every single day. Holy Spirit, what's next move? Holy Spirit, ano sagot? Holy Spirit, paano ko harap ito? Holy Spirit, will I do this? He's the best comforter. Mas magaling yan kaysa kay DJ Chacha o kahit na sino, kahit sa akin. Bakit? Because the Holy Spirit will bring to remembrance lahat ng nabasa mo. Okay? Hindi mo kinakailangang ma-stress out ka. You see? Sa mga bagay na hindi mo dapat alalahanin. Kasi may Holy Spirit that will dwell in you, that will guide you into your daily life. That's why I told you the last time, tama? Have you accepted the presence of the Holy Spirit in your life? Holy Spirit, ang sakit ng sinabi na yun na. Paano ko haharapin to? Holy Spirit, ilang Pasko na hindi ko kasama nanay ko. Ilang Pasko na wala kaming kinakain. Ilang Pasko na. Naalala niyo yung nag-viral na video? Ano sabi ng mama? Happy Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Mabuti pa kayo, masarap pang kinakain nyo. Samantalang ako, ito. You see, pinakita niya, hindi ko nga nabasa kung sardinas yun, may kanin siya. Tinatawagan ko kayo, hindi kayo sumasagot. You see? Maraming nag-share na OFW. Bakit? No one calls him. Kung nasasaktan ka, kung nangungulila ka, kung meron kang agam-agam, kung meron kang pangamba, the Holy Spirit dwells in you. He is your very best friend. Talk to Him. Holy Spirit, hindi ko talaga maintindihan itong talatang ito. Pwede po bang turuan mo ako? Ano po bang sinasabi nito? Ano po bang dapat kong makita rito? Holy Spirit,
Hindi ko makita eh. You see? Ano po ba ang dapat kong makita rito? You see? Gusto kong maintindihan ninyo, the Holy Spirit is there dwelling in you. Accept Him. Receive Him. Include Him in everything. Ask Him to find, Holy Spirit, saan yung bargain? Yung sakto yung pera ko pero hindi ako nabudol. Okay? Ask Him to choose the right clothing. Ako nagtatanong lagi, anong susuot ko? Holy Spirit. Anong maganda? Ask Him to take you to what route that you can take para hindi ka mata-traffic. Ask Him, anong pinakamagandang upuan sa aeroplano kung sasakay ka? Ask Him to help you wash the dishes, to clean your clothing. Yearn to be accepted by Him. Ano sabi ng Romans 8:9? But ye are not in the flesh, but ye are in the Spirit. If the Holy Spirit dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, hindi ka kasama sa pamilya. Unsaved ka. You see? Anong sabi na Ephesians 5:18? Huwag kang malalasing sa alak, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Mapuspos tayo, Holy Spirit. Tama ba to? Ano sabi ng Luke 11:13? Kung kayo'y masama, alam niyo kung paano magbigay ng mabuti sa inyong mga anak, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Is the Holy Spirit your very best friend? He's been my very best friend for 42 years. Pag meron akong di maintindihan, Lord, mapipiko na po ako. Gusto ko na po sumagot. Hindi ko na maintindihan ito. Pag may pagagawa si Pastor, Holy Spirit, anong gagawin ko dito? Nung sinabi sa akin ni Pastor Benny, ikaw sa operation ko, what will I do? Yung sinabi, ikaw ang gumamit ng cheerful giving. Anong gagawin ko? Okay? Between entering at salvation and filling us, there should be a time that you will say, Lord, I accept you. Lord, Holy Spirit, thank you for guiding me. He is in you. He is your guide. He is your teacher. He is your comforter. Okay? Siya yung kasama mo. The Holy Spirit lives with you. So dapat matutunan natin na ang Holy Spirit is your very best prayer partner. Okay? Alam mo ba yun? Alam mo ba kung bakit minsan wala kang answered prayer? Sariling diskarte. Tingnan mo sabi ng 8:26 ng Romans, okay? Likewise also the Spirit. Tingnan mo ha? Kagaya rin naman, tinutulungan tayo sa ating mga kahirapan sapagkat hindi natin alam kung ano ipagpipray natin. Tama? Dumating ka na dyan, magpipray ka na lang. Tama? Hindi mo alam pagpipray mo. But the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. What does it mean? Minsan atungal ka na lang eh. Then the Holy Spirit will say, Father, ito gusto niyo sabihin. Father, ito hinihingi niya. The word intercession there is not the same word sa intercession sa verse 27. Ano sabi sa verse 27? Diba? Okay? Ano sabi sa 27? He that searcheth his heart knoweth the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. No. Sa verse 26, the Holy Spirit goes with us. Pag magpe-pray ka na, pag lumuhod ka na, pag may dadaling ka, He will pray with you. Siya'y magsasabi sa Ama, yung hinihingi niya po, tama yun. Siya'y bumubulong. Okay? Even for our wants. Listen, I ask you. Dan, do you know what you need? Alam mo, kailangan mo. Hindi mo alam, tama? Minsan, di ba? Ano sabi ko sa iyo, wait for God's timing. Ano sinagot mo sa akin? Hindi po to sa relationship issue. Kasi may mga friend na po ako, pastor, na hindi na po kami nagkikita, tapos hindi na po kami nag-chat, nag-uusap. Okay? The Holy Spirit
knows what you need. Akala mo, alam mo kailangan mo. Tama? Ano nangyari? Ayan, nagkasakit ka. Ayan, napagod ka. Ayan, nasaktan ka. You don't know what you need. I don't know what I need. The Holy Spirit does know what we need. So, anong gagawin natin? We go to Him. Holy Spirit, ano ba talaga kailangan ko? Can you guide me? He will tell me and impress upon me my needs. I will make a list of the things that He reminds me. Then pag magpe-pray na ako, luluhod na ako, He goes with me. He make it intercession. Tatandaan mo. Sabi ng Matthew 18:20. Tingnan mo ha. 18:20. Tingnan mo. May power pag may kasama ka. Pag may 2 o 3 nagtitipon sa pangalan ko, ako'y naroon. Hindi ba pag nag-pray ka, Leah, ikaw mag-isa lang? Tama? Tama? Eh kung kasama mo Holy Spirit. Tama? Holy Spirit, magpipray ako. Samahan mo ko. The Holy Spirit goes with me to the Father. The Holy Spirit knows the Father more than I do. He knows me perhaps better. And He knows what will make me a better person. So bago ako lumapit sa Ama, usap muna kami ng Holy Spirit. Holy Spirit, magpipray ako mamaya. Help me. Before I go to the Father, I ask the Holy Spirit what I need. What do you think? Holy Spirit. The Holy Spirit will impress upon me, not audible voice, okay? Will remind me, okay yan, mahal yan. Kanina nag-uusap si Hamed, tsaka si Henry, pati si Allen. Sabi nila, alam mo, sabi ni Henry, Doc Henry, yung kinain namin doon, ha? Ano ba yun? Yung steak? Wagyu beef. At saka yung sinabi mo isa, Kobe beef. To. Sabi niya, pero yung kinain namin na Wagyu tsaka Kobe beef, ha? Lumalabas lang ang binayad namin. Nasa mga 800, tama? 800 pesos. Bawat isa. Samantalang ang mahal-mahal nun. Sabi ni isa, oo, may nagpunta nga. Mahal pa nga pagkain sa iyo, Hong Kong eh. Oh, mas mahal doon. Oh. Tapos yung mga bibilin, ito. Sabi ni hindi, sabi naman ni Allen, sa bilihin. Si Henry, pare-pareho lang ang mga presyo dyan doon. Sabi ko, hindi. Sa gulang kami napunta doon eh. Sa Gu, tsaka sa Uniqlo. Okay na yon. You see? Dahil pag suot namin yan, akala mo Chanel, akala mo Gucci, pero sa gulang, kanya lang, huwag mo lang isusuot pag pauwi ka. Kasi lahat ng Pilipino, yun ang suot. Lalo pagka nagkaroon, okay? Lord Holy Spirit, may size ba ako dito? Kasya ba to? Yun kanya pag may binibili ko, sinusukat ko. Holy Spirit, tingin mo, okay ba to? Kasi lumalabas na parang 1,000 lang to eh. Sa conversion ha, tingin mo, susuot ko muna yun, titignan ko. Hindi, balikan ko. You see? Kausap ko, okay ba to? You see? Kanya lumabas doon yung pakisabi sa sarili. Kausap ko siya. You see? Oh. Ano sabi ng Matthew 18:19? Sinasabi ko sa inyo, kung meron dalawa sa inyo na nag-uusap at umayon sa pinag-uusapan nyo, ano man ang inyong hilingin sa Ama, gagawin. Tanong, sino ang kausap mo pag nagpe-pray ka? Sino ang kaulayo mo pag nagpe-pray ka? The word agree there, it means symphony and harmony. When we're in tune with the Holy Spirit, we harmonize with Him so we can present our petition to Him. Have you tapped the power of the Holy Spirit? Not only we can present them to the Father, but the Holy Spirit will accompany us. Tingnan mo sabi ng Acts 15:28. 15:28 ha? For it seemed good to the Holy Ghost and to us. Tingnan mo ha?
mabuti sa banal na Espiritu at sa atin na ilagay natin ang mga burden na ito than this necessary thing. I ask you, kamusta yung prayer life mo? You see? The Holy Spirit and to us. Notice the agreement. Okay ka, okay sa Holy Spirit. Dapat makita natin to. Pag lumapit ka sa Ama, sasabihin ng Holy Spirit, kailangan niya yan. Yun ba? I believe He needs that. Have you asked the Holy Spirit? Huh? The Holy Spirit is there to help you. Sabi nga ng Panginoon, hindi ka lang save, may Holy Spirit ka. Ang tanong ito, why are you not more thankful than we ought to be? Alam mo kung bakit? Feeling mo ikaw lahat eh. Ako nagtayo nito, ako naging maganda. Kanya maganda, pamilya natin, kanya tayo ganyan. Kasi ako nagtrabaho. Nah! Why people are not thankful? Unang-una, we focus on the need than the answer. Nakikita mo yung pangangailangan. May sakit ng anak. Okay? May babayarang bills. Tama? May away. May kakulangan. You see? Ano sabi ng verse 12? At pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking may ketong na nakatayo sa malayo. Si Pastor Butch nagkaroon ng ketong. Yan, tol, hindi mo na ako makikipag-fellowship sa iyo. Bakit? May ketong ako eh. Kakadiri ako. Kung nasa Old Testament ka, kakadiri ka. Pupunta ako dyan. Mahawa ka pa. Alam mo, ano ka, tanga ka. Di ba si Judith may ketong, nasa bahay niya kami? Nahawa ba kami? Wala. Pagdating ko doon, sabi ko sa kanya, saan ka uminom? Dito. Sige, dyan ako iinom. Saan ka kumain? Dito. Dyan ako kakain. Sabi niya, yung iba diring-diri sa akin. Malakas ang immune system ko. Okay? Bakit? Sunog na baga ko eh. Puro alkohol ang laman ng dugo ko. Bakit? Di ba lagi tayo lasing? Liver na lang problema natin. I ask you. May 10 may kasakit. Saan ka nakatingin? Sa laki ng problema mo? O sa kabutihan ng Diyos? Alam mo later on, gumaling si Pastor Butch. Naging maayos ang kanyang kalusugan. Leprosy was a desperate need. All of us have been like one of these men at one time or another. We have real needs. Desperate needs that only God could meet. Dumating ka ba doon? Sa sitwasyon mo na kung hindi nakialaman Diyos ang kapupulutin. You see? Naalala mo nung eleksyon, France, wala kang kasama, right? Uphill battle tayo. Di ba? Pero ikaw lang ang nanalo na maging SK chairman sa Bangkal, Makati. Kanya nung pumunta tayo doon, di ba? Nung gabi nung eleksyon, ano sabi ko? Nandoon ako. Gagawa ang Panginoon dyan. Kaya wag mo makakalimutan, friends. It was God who gave you the victory. And I'm so happy for her. You see? Hindi niya lang sinasabi. Okay? Candidate siya sa cum laude. Kala mo, hindi ko alam. Ayaw sabihin dahil i-announce ko eh. Okay? Meron akong white bird. Pastor, ayaw lang sabihin sa inyo yan. Cum laude yan. At meron siyang thesis. Okay? Individual thesis, pasok sa lahat. Sabi ko, hindi ba napakaganda, Franz?
busy ka sa pagiging SK chairman mo, pinagtutulungan ka sa bangkal, tapos cum laude ka. Ito lang ingatan mo. Ano po yun? Huwag mong dalhin yung trauma at saka yung mga burden mo sa kutsara at tinidor mo. I want to see a healthier you. Okay? Kasi pagka natutrauma siya, parang yung kilala ko rin na kukuha ng maraming hipon na mayroong gata, tapos kakain ng marami. Sabi ko, cut the carbs, walk, work out, do things. Bakit? Marami ka pang matutulungan. Isipin mo ha, SK chairman siya sa Bangkal, Makati. Ang laki niyan! Cum laude. Okay? Hindi niya laging kasama nanay niya. Nung Lunes, nung Pasko tumawag sa akin si Finn, sabi niya, "Hi Pastor, kamusta ka?" Ako, "Kamusta?" "Andito pa rin. Alam mo naman, di ba?" Sabi ko, "Alam mo, Kako, kahit hindi mo makita yung pamilya mo, iba pa rin ang problema mo." Okay? Kasi maraming tao, hindi mapagkatiwalaan ng prinsesa ng Brunei. Ikaw na pagkakatiwalaan ka, tama? Anong gusto mo? Nasa bahay ka? Nakatunganga kayo lahat? O may trabaho ka at magvi-video call lang kayo? Mamili ka. Sa edad mo, may kukuha pa ba sa'yo? O nga, Pastor, doon lang tayo. O nag-usap kami ni Ronald kagabi, nag-pray kami. O nga, Pastor eh. O, sabi ko, si Franz, ano ha? Opo, Pastor. May sinasabi siya sa akin na isang araw na sa thesis niya, ganito, ganyan. Sabi ko kay Franz, hindi ba napakaganda? Nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo? Ang hiningi ko lang sa kanya, evangelize tayo doon. Nadala mo na sila rito, di ba? Nabitbit mo na, tama? Tuloy natin. Ha? Tuloy-tuloy natin. Para lahat ng kabataan doon, maakay natin. Okay? Ano sabi ng verse 13? At sila'y nagsipaghiyawan at sinabi, "Panginoon, mahabag ka sa amin. Walang medicine. During those times, there was no cure for leprosy. Mahabag ka. Walang treatment facility. Leprous people were outcast. Pag may ketong ka, kadiri ka, umalis ka dito." Hindi sila dapat nakasama sa society. They cannot mingle with any person, not even their own families. They were hopeless, lonely, cursed with leprosy. At ito, cursed sa kanila. There was no hope apart from God na mag-intervene on their behalf. And I would like to say, mga kapatid, there are many times sa buhay mo at sa buhay ko, we need the same miracle. Kakayahan, hindi mo kaya yan. Diskarte, lugi na nga tayo eh. It is only God that will take us out of so many problems and troubles. Saan tayo tatakbo? Where do we run to? Tama? Barangay captain? Mayor? When we have real needs, when we need a miracle, we go to God. Kay God kumafait at lumafait. We cry out to Him in desperation, tama? Hindi mo napapansin pag may problema ka, nagiging close ka sa Diyos, nagiging prayerful ka, nagbabasa ka. We get serious with God. And you know what? God gets serious with us. Ano sabi ng verse 13? "Panginoon, mahabag ka, have mercy on us." Ano sabi ng verse 14? At nang makita niya sila, sinabi niya, "Sige, humayo kayo. Pakita niyo sarili niyo sa mga saserdote." At sila'y umalis. At habang sila'y naglalakad, can you imagine na habang naglalakad, gumaling. Naalala niyo kaninong umaga na sabi ko, where God guides, He provides? Andun ang raven, andun ang ilog, andun doon ang tinatawag na supply. Pero kung hindi susunod, wala. The same thing dito. Okay? Habang sila'y lumalakad at sinunod, ipakita mo sarili mo sa mga saserdote. Habang sila'y sumusunod, sila'y pinagaling. Tatandaan mo, obedience is the secret. Hindi mo pambira, hindi man lang kami nilayhad, hindi man lang kami pinag-pray, wala man lang ginawa, inutusan pa kami.
Anong ginawa nung 10? May 10 may sakit, tama? Pinapunta, lumakad. Habang lumalakad, simultaneous, sila'y gumaling. Pero ang malungkot, verse 15, ang isa sa kanila na gumaling ay bumalik. At sa lakas ng kanyang tinig, pinuri ang Diyos. I ask you, when was the last time you shout and thank God for an answered prayer? When was the last time you glorified God? We get used to God's blessing na nakalimutan na natin magpasalamat. Ilan ang answered prayer mo sa 2025? Ilan yung goal mo na naabot mo? Did God gave it to you and you begin to take them for granted kasi normal na? We expect more. We celebrate less. Did you thank God? Ako pag nagpapasalamat, lagi ko nalagay sa offering. Lord, bahala ka na. This is my thanksgiving to you. We pray for deliverance, but forget to praise after the answer comes. Hindi mo napansin, hindi binanggit yung asawa ni Peter. Ang binanggit yung biyenan. Tama? At may sakit yung biyenan. Anong ginawa? Pinagaling ng Panginoon yung biyenan ni Peter. Anong ginawa ng biyenan? Nag-serve. Tanong ko sa iyo, kung pagagalingin ka, magsaserve ka bang kasama ng pastor mo? Pag pinagaling ka, kasama ka ba? Nakakanta? Kasama ka ba natutugtog? Kasama ka ba magsosoul winning? Kasama ka bang magbibisita? Kasama ka bang gagawa? You see? Pinagaling yung nanay. Pero ang tanong, nag-serve ka? We are more concerned with moving forward than looking back to thank God. Naka-move on na ako. Yes! O kagaya ka ba nung isa, nung maka-move on, Lord, thank you, ha? Hindi ko maabot ito kung wala sa'yo. O ikaw, Junjun, tinalo mo yung malalaki sa'yo, tama? Nagpasalamat ka ba? Tama? Suot mo ba yung sapatos? Patingin nga. Kasya sa'yo? Baka naman pinipilit mo lang. Tingnan ko dito. Baka kunin ng kuya mo, ha? Para nag-i-interest eh. Manalo ka muna. O, tingnan mo. Bagay? Galing, ha? Sabi tuloy nung isa, kanina nung pumunta ako dyan, kanina, may babaptize ako. Hindi ako tinignan sa mukha. Tinignan ako sa sapatos. Parang sinasabi niya, gusto ko rin ng sapatos sa iyo. Sabi kanina. Oo. Sabi ko sa kanya, manalo ka muna sa wrestling. Mahal yan. Iba yan. Ha? Gusto ko lang sabihin sa iyo na sa bawat tagumpay na magkakaroon ka, magpasalamat ka. At habang nakikipag-wrestling ka, you connect with the Holy Spirit. Holy Spirit, saan ang weakness nito? Tama? Pag sinipa ko ba dito, madadapa siya? Pag ginanong ko ba siya, chinok ko ba siya, makukuha ko siya? Kasi hindi mo kaya mag-isa. Ang liit mo eh. Tama? Sipyo. Konti lang taba mo rito eh. Oh. Dito, konti lang eh. Kasi, iniisip ko nga, tignan mo, yung sinturon mo. Di ba? Muntik nang magpalibot eh. Sa iba yan, sa nanay mo yan, kapos yan, kapos yan. Okay? Tapos mananalo sa wrestling, magiging representante sa NCR. Ayun mi? Bakit? May Diyos. Tama? Kanya pagka nakikipag-wrestling ka na, gumaganong ka na, Holy Spirit, saan ko titirahin to? Saan ko gaganon to? Tama? Oh. Pag nanalo ko ulit, meron ka. Sinasabi ko sa iyo. Gusto mo? Gusto mo? Wrestling tayo. And I'm happy for you. Ha? Pero ba't ganun yung mga pantalon nyo? Ha? Napapansin ko para mga Korea kayo, ha?
Tawa-tawa ka, ganun ka rin magdamit eh. Minsan sinubo ko yung ganyan eh. Mukha akong tanga eh. Sabi ko, pa-repair nyo. Dahil bumili ko sa Go. Yung huling pantalon ko, dinuot ko, talagang pambira, sinukat ko. Ganda! Kanya lang parang gano'n, no? Tapos sabi ko, sinukat ko, nag-ano ko, sabi ko. Hindi. Sabi ko, Paulo, sabihin mo kay Delia siguro yun. Ha? 37, ito gawin, tabasin dito, ganyan-ganyan, ha? Oh, bakit? Isipin mo tong pantalon ko na to, okay? 15 years na to. Yung pa rin. You see? Kaya hindi ako pwedeng tumaba. Wala ako isusuot. You see? Sabi ko, Lord, hindi. Kasi pag tumaba ako, may makikinabang na isang tao. Wala nang ginawa kung di, Pastor, ako naman magbababa ng gamit mo. Pero actually, hindi niya binababa. Mapapasakin ka rin. Hindi mo harapan, sabing ganun doon sa mga taga Alaminos, Pangasinan. And doon yung picture ko doon. Liga, nakita mo yan. Yung barong na yan, nasa akin na yan. Huh? Oo. Yung pantalon na suot ni Pastor, nasa akin na yan. Oo, ganun. Oo. Nakita mo yung sapatos, nasa akin na. Isa na lang talaga inintay ko. Alin? Yung simbahan, kukunin ko. Pero mo, ganun ang linyahan niya. You see? Nagsimula sa sapatos, sa damit, sa polo, tapos simbahan. Hirang manok. Kanya alam mo, pag nagkakasakit ako, ayoko sabihin may sakit ako. Baka ipag-pray ako. Ang ganda pa naman ang pangalan. Dapat victory in Jesus, di ba? Pero iba ayoko na. Now, kidding aside, I'm happy for you. Okay? Iba naman, simpleng tao, kapayat-payat. Wala akong maisip na mananalo ka. Ano? Nag-wrestling? Opo. Ayan, sabi ng nanay niya, Pastor, nag-champion po. Proof. Picture. Nanalo nga. Sige, papost ko. Pero nung pinupost ko, anyari. Alam mo yun? God's victory. Kanya huwag kang yayabang. Tama? Pitik ka lang, pitik. Dahil sa NCR, iba na laro. Are you with me? Iba. Minsan, kanya hindi tayo nagpapasalamat. We see God as a helper in need, not a Lord worth worshiping. Ang tingin mo sa Diyos, taga-biwhat, taga-tulong, taga-provide. Is He a God worth worshiping? Kanya natutuwa ako, yung isa natin bagong member na mag-asawa, yung si Tapiro. Sabi ko, Adrian, asawa mo? Hindi po. Live-in lang po kami. May anak ka na? Ito nga po. Alam mo, hindi maganda yan. Official ka. PNPA graduate ka. Kasi po, sa pamilya po namin, gusto po ng mga kamag-anak namin, pag nagpakasal, isang barangay. Sabi ko, marami tayong nanakawin yan. Ito gawin natin. Ayusin mo yung papel mo, kasal ko kayo. Kahit sa office. Ganun po. Oo, office lang. Doon tayo, simple yan. Kausapin mo to mga to, ayusin mo to, tapos kayo na. Pwede po. Pwede yan doon. Kanya nung nag-post na kami, sinabi ko, di ba, ang saya? Tatay niya lang ang pumunta. Kasi yung nanay, yung kamag-anak ng iba, ayaw. Gusto ko yung, alam mo naman sa probinsya eh. Okay? Taga-indigenous people sila. Gusto doon, buong barangay kakain. Kaya sabi niya, masarap na kahit simpleng kasal lang, mga totoong tao kasama namin, ganito, ganyan. Sabi ko, no. Kasi we are family. Are you with me? Hindi na ikasal. Sabi ko, okay kayo? Opo, yung tatay niya si June. Sabi ko, okay ka lang. Opo, wala kang ano. Di Pastor, naiiyak nga ako. Hindi ko kalain na maiayos pala to eh. Kita mo na, gusto ng tatay mong maiayos. Pulis din yung tatay niya. Nag-retired. Sabi ko, ilang taong ka na, June? 53. Taga mo nag-retire. Okay na po ako. Kasi, sabi ko, 62 na ako next year. Actually, 62 na ako. Pinanganak ako ng July tama?
Alam naman, July ako nabuhay. Oh, July, June, tama? May, April, November, tao na ako. 9 months. Are you with me? Kanya nung November, 62 na ako. Kanya pala sabi ko, dati kinakanta ko lang yung paa, tuhod, balikat, ulo. Ngayon, pinapamasahe ko na. Sabi ko kay Paulo, liga, gamitin mo nga yung binigay sa akin ng taga-BI. Ino mo dito, yan. Yan. Bakit? Hindi mo na, you see, bawat pag may kumilos, sumasakit na. Bakit? Naalala ko, 62 na ako. What do you see God? How do you see Him? Helper? Kasi may kailangan? Or a Lord worth worshiping? We're so focused on what's next. Anong susunod? That we already miss what God already did. Ano na ginawa ng Diyos sa'yo? Saan ka na dinala? Tama? Oh. Jenny, I'm investing kay Daniel, ha? Kasi nakikita ko yung potensyal. Pero pag hindi tayo nagtulungan, uulitin lang niya yung ginagawa ng tatay niya. Is that what you want? Okay? Kanya sasadyain mo. Total, sanay ka namang minumura. Tama? Sanay ka namang inaaway, right? Pero ngayon, inaaway ka at minumura ka kasi gumagawa ka ng tama. Dati minumura ka, inaaway ka kasi nagiinuman kayo. Kasi nagsusugal kayo. Kasi nagsasagutan kayo. Tama? Kasi nangaaway ka. Kasi meron, you know saying? Pero ngayon, ginagawa mo yung tama. Ano ba naman pagkakaiba ng pagmumura sa'yo nung mali ka sa pagmumurang ginagawa mo yung tama? Wala. Tama? Oh. Kanya magtiis ka. Dahil meron kang anak na gusto nating tulungan. You see? Gratitude shifts our focus from what we still lack to what God has already done. Huwag mong tignan yung kulang pa sa'yo, Justin. Huwag mong tignan kung anong pangkulang sa'yo, Erica. Ang tignan mo kung ano na ginawa ng Diyos sa'yo. Imagine mula sa Cebu, tama? Pumunta ka rito, ngayon may sarili ka ng pang-rent ng, tama? Oh, may kasama ka ng dalawa, pero mukhang yung isa laging gutom. Parang hindi siya lumalaki at kayong dalawa lang ni Princess ang lumalaki. Parang kaagaw pa. You see? I want you to understand. Ang nakikita mo ba yung laging wala? Yung kulang? Hindi ba nakikita yung kung anong ginawa ng Diyos sa atin? Thanksgiving yan. Okay? Huwag mong tignan yung wala pa sa'yo. Ang tignan mo, ano na ginawa ng Diyos sa akin? Oh, marahil, Brother Wilson, Nelia, medyo mahirap sapagkat dalawa ang hindi pumasa. Tama? John Paul, Joshua, huwag niyong tignan yung hindi niyo pagpasa. Ang tignan niyo, saan na kayo nakarating. Tama? Alright? Wala nagbago. It will help you to become a better person. To be more sharp. Are you with me? And to say, one more round. Okay? One more round. Nagbago ba treatment sa inyo ng mga taong kung saan kayo nag-work? Na! Tama? Di ba? Yun lang yun. Hindi ka lang nakapasa. Okay? Pero hindi ibig sabihin, at the end of your life, look what God did to you. Look how God has sustained you. Through the years. One false thing or one mistake does not mean it's the end of your life. Mas marami kung mali. Okay? If you only focus on God rather than your problem, you would know that what's troubling you ay napakagamay, napakaliit compared sa bigness ng Diyos. Beulah, right now, you're not studying, right? Because you give way para kay, di ba? It's okay. Make yourself busy. Tama? Punta ka sa church. Tanong mo si Perry, anong pwede kong gawin sa school?
Tama? Tumulong ka nang hindi ka nabuburyong. Tama? Punta ka rito. How can I help? Di ba? At ano mo si Eve? Eve, alam ko mag-aalaga ka ng apo mo. Ano yung pwede mong ipatransfer sa akin para gawin ko? Di ba? Kausapin mo sila. Kasi hindi sasapat yung sweldo nila eh. Tama? And I'm so thankful for you. Yung pagiging ate mo, tama? Oh, kanya Justin, tumayos ka. Wala mo ng crush-crush. Okay? Tsaka na muna yan. Aral lang, ha? Aral, ha? Aral, tapusin mo to. You're not ugly. Don't chase butterflies. Be a flower that you will attract butterflies. Kanina nga nagulat ako, ba't ang tangkad nito? Sabi ko, tumangkad siya. Nung makita ko yung soul ng kanyang paag, yung sopa, sanda, ganyan, kung lang kamotik. Kanya naman pala, bigla kang tumangkad. Akala ko pa naman, minom ka ng cherry fair. You may not have all the best, tama? But listen, see what God did. Tama? Doon kayo. Ano sabi ng Jeremiah 32:27? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Ang tanong niya, Josie, is there anything too hard for me? Ang tanong niya, Jerry, is there anything too hard for me? Ang tanong niya, Lynette, is there anything too hard for me? Ang tanong niya, Hazel, is there anything too hard for me? Ang tanong niya, Noriel, is there anything too hard for me? Syra, is there anything too hard for God? Okay? Hindi babaguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Ang binabago ng Diyos, ikaw. Okay? Lester, is there anything too hard for God? Huh? If you would only focus on God rather than your needs, then you will know that God has more mercy than what we ask for. Huwag mong tignan yung nawala. Huwag mong tignan yung umalis. Ang tignan mo, ano yung meron ka pa. Nabigay ng Diyos. Ano yung meron pa? Tama? Dumating ako, sadsad ako, wala akong mapuntahan. I was down. And God looked up on me. He was there. But He was not lonely. I'm the only one lonely. You see? And I said, Lord, saan pa ako pupunta? You see? Kanya nung minsan nagdadrive ako, napakinggan ko yung Just As I Am. Sabi ko, parang gospel to. Di ba? Oh, I am unreasonable, and you love me, you took me, just as I am. Yung kanta ng Air Supply. Di ba? Just as I am, just as ko, Lord, hindi ba alam mo lahat ang kalokohan ko? Then you love me, and you took me, and you pick me up, just as I am. Anong gagawin ko? Babaguhin ko sarili ko. Bakit? Biruin mo, ang dami kong mali, minahal ako. You see? Ano sabi na Ephesians 3:20? Na sa Kanya, na may makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana. Tignan mo ha, superlative to ha, exceeding superlative, abundant superlative, above all, lagpas. Saan ka makakakita ng Diyos na ganyan? Exceeding na, abundant pa, higit pa sa hihingin mo at iisipin mo. You know what God can do? You know what you have? It's nothing compared to what God can still do. Just follow God. Just obey God. Even if it doesn't make. Bakit? Yun ang puhunan ko. Lord, hindi ko maintindihan 5 piso tapos maniniwala ako sa iyo. If you'd only focus on God rather than your insufficiencies, hindi ka magtatampo, magiging thankful ka. Focus on God. Huwag yung, meron nga, wala naman akong panggas. Wala naman akong, ang tignan mo yung Diyos mo, huwag yung wala ka. You'd know that God has more
compassion to heal and to restore than we can ever imagine. Ano sabi ng verse number 14? At si Kristo yumao at nakakita ng maraming tao at siya'y na-move with compassion. Siya'y nahabag at pinagaling niya ang kanilang mga sakit. Sa tuwing tinitignan tayo ng Diyos, ang laging sagot niya, tutulungan ko to. Gumagawa nga ako kanina. I was working on something. Sabi ko, Lord, if I only ask, okay? Sabi ng Matthew, okay, ito mo ha, Matthew 7:7. Tingnan mo sabi ng Panginoon. Matthew 7, ask and it shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open. Tama? Okay. Spell ask. A-S-K. Tama? Hindi ba ask A, seek, you shall find, knock, it shall be open. Tama? Ayan na oh. A, ask, seek, S-K, knock. Ask. Ay, yun pala yun. Huh? Yan nga. God never closes His doors until we close our mouth. Until we stop asking in prayer. Ask A-S-K. Ask, seek, knock, humingi, hanapin, kumatok. Kanino? Sa Diyos. Kaninang hapon, nung kumakatapos kumain, may pumunta sa bahay, kumakanta, nangaruling. Kantahin nyo nga yung kinanta nyo rito. Sabi ko, kakanta-kanta kayo sa bahay ko. Yung kanta nyo pang Channel 2. Alam nyo naman, kapuso ako, kapuso! Kinanta Channel 2. Anong kanta nyo? Dito, sample lang. Hoy, ang laki ng binigay ko, ha? Kumuha na ako ng 100. Channel 2 yung kinakanta. 100 lang to, 100. Eh nakita ko nag-effort sila. Ginawa ko ngayon 1,000. Eh okay na. Ang ginawa naman ni Ale, nagbigay ng 50. Eh natuwa, binigyan ng 500 ulit. Naka 1,650 kayo. Isang araw. Dali, dito. Sino yung iba? Hoy, Joseph, halika rito. Halika. Dalian mo. At saka Isaiah. Ito pa matindi. Ha? Kasama yung nanay. Ang kinakatakot ko ito, pag nangaruling ang mga anak, yung nanay ang kumukubra, tama? Ang kinakaba ko, baka kubrahin ni Weng. Okay? Kasi parang si Weng si Weng Claridad ang manager. Parang siya. Sabi ko, kamote. Oh, dine, ha? Dito. Parinig nyo. Paano hindi ka maiinis? Channel 7 ako. Pan-Channel 2 kinanta. Hoy, dalian yung dalawa. Sino na naikutan nyo rito? Wala pa? O pinopromote ko kayo, ha? Dapat meron akong 10%, ha? O sige. Ayan, ha? Kung paano kayo kumanta sa bahay. Pag tinitignan ko itong mga to, sabi ko, mahabag ba ako rito o ano? You see? 1, 2, 3. Come on. Ang nagsindi nitong Channel 2. walang iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling Tama ba yan? magkakulay ang Pasko. Salamat sa pag-ibig, nasubok ng panahon. Samantalang Channel 7 ako, kapuso. Nasa ngayon,
Tama ba yun? Thank you for the love. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayos na! Channel 2. Tama ba yun? Sabi ko, alam mo, lalakihan ko pa sana kung di lang Channel 2 kinanta nyo eh. Wala mo na sinama sa Channel 7. You see? Ask. When you start trusting your own strength and your wisdom and your plan, you know what you're doing? You're pushing God out of the equation. Kanya nami-miss natin yung direction. Kanya nawala tayong wisdom. We walk blindly kasi hindi natin kasama ang Diyos. So many questions could be answered. So many relationships could have been restored. So many problems and troubles could be restored if we only focus on God. Saan ka nakatingin? Sa insufficiency? Sa kulang? Sa problema? O sa Diyos? Why people are not thankful? We focus on the need more than the answer. Letter B. We are inherently ungrateful. Hindi tayo mapagpasalamat. Kagaya ng sinabi ko kaninang umaga, tayo'y makasalanan, hindi lang dahil gumagawa, kundi kalikasan natin gumawa ng kasalanan. 9 out of 10 failed to thank God nung pinagaling sila. Imagine majority, isa lang ang bumalik. Sabi ng verse 17, hindi ba 10 ang pinagaling? Nasa ng siyam? Ikaw ba yung kasama sa siyam? Ikaw ba yung kasama siyam o ikaw yung isa? 90% ingrato. 90% walang kapasasalamat, kapalmuks, entitled. Minsan naiinis tayo doon sa mga nepo baby. Ganun din tayo minsan eh. May answered prayer ka, nakauwi ka. Kagabi, sabi ko, Lord, salamat po ha. Nakauwi kami ng maayos. Okay? Oh. Nung una, kailan yun? Friday, no? Friday. Sabi ko, tingnan mo nga kung tama itong dinadaanan natin, ma. Tumawag siya kay Ronald. Nald, ito. Hindi, ito nga yan, ito. Bakit? Parang, butin lang kako, FJ ang dala natin, hindi yung kotse. Kung kotse yan, pambira, ito dadaanan natin. Talagang kung saan kami dinaan. Nakarating naman kami. Pagdating doon sa pinaka-site, lumagpas kami. Hindi may nakalagay dito yung ganito. O dito, balik kayo, balik. Balik kami. Pagbalik, ang kitid lang. Sabi ko, kasya ba dito yung FJ? Tapos, yung dadaanan, nagtataasan yung, sabi ko, bahala na, total, pang off-track naman to eh. Iniisip ko, buti yun. Kasi prayer ko, Lord, anong dadaling kong sakyan? Okay? Holy Spirit, ano ba? Ito? Yun dinala ko. Di pagpasok namin doon, sige. Pag uwi, wala na akong alam. Waste na naman ako. Kasi gusto nung Google, kasi baka kami dumaan. Gusto nung waste dito. Tamang gulong tong dalawang to. Holy Spirit, ano susundin ko sa dalawa? Nung pauwi na kami, sabi ko, Ma, Dad, kumaliwa sila. Kumanan. Sabi ko, hindi, kaliwa daw tayo, dito tayo. Dito tayo dadaan, ito. Ito dadaanan natin. Dumulunan tayo dito. Holy Spirit, tama ba to? Pag uwi ko, sabi ko, nakauwi tayo. Lord, pasalamat tayo. Lord, salamat po ha. Nakauwi kami. Kinabukasan, kanya, Dad, susundo pa tayo sa airport. Sabi ko, sundo pa tayo sa airport. Sabi gano'n ni Emerson, Oy, on time yung aeroplano. Oo. Ikaw hindi on time. Hindi. Andyan sila.
Sabi ni Pastor Job, Tol, andito na kami sa A17. Alam ko nabasa. Kasi bakit di mo nabasa? Andito na kami, traffic lang. Naiinis ako dito sa unahan. Alam naman niyang mabagal siya, dapat dito siya sa kanan, di sa ano. Ayaw nga magala, darating tayo dyan. Kayo lang, sa kuya, tayo lang. Dito tayo. Okay? Lagay mo yung gamit mo, alis tayo. Kasi, biyahe kami. Umuwi kami, sabi ko, uwi na kami ha. Dito na kayo magapunan. May gagawin pa kami. You see? Meron pa akong aayusin. I have to make a lot of things. I will finalize whatever I have to do. Okay? Pag uwi namin sa Lord, salamat po. Napakabuti mo. Okay? Yung pag uwi namin kagabi, sabi ni Jeff, Dad, may sakit si Bron. Ha? Kaya, magdamag inubo si Bron. Mag-anab nagsuka. Sabi ko, I'm praying. Doon tayo. Okay? Sabi ko, sige lang. Exempted ba doon? No. Pero sabi ko, salamat kahit pa paano, nakapaglaro pa kami, nagpray pa kami. Inaantok na rin ako. Sabi ko, Bron, give me 10 minutes. No, we play. Okay. Nung naglaro kami, nawala na antok ko. Sabi ko, Mami, ang konti, kumakain na kami. Ano yung pagkain namin? Pangatlong init. Uunit mo yan, iayos mo to, dumating si Jap naman, tsaka si Solen. Sige ka, let's pray. Lord, salamat po, napakabuti mo sa amin. I ask you, have you thanked God for the simple things? Tama, Gemma, tsaka June. Buong pamilya mo, kasama mo, tama? Pati apo mo, tama? Wala lang si nanay. Iniwan nyo. Lagot kayo doon pag uwi nyo, sinasabi ko sa inyo. Ha? Why at one moment did they need God so much? And as soon as they received and their needs were met, lahat, maliban sa isa, nakalimot sa Diyos. Why are we ungrateful? You know why? Because man is basically arrogant. Hindi lang si Nadiskaya, hindi lang si Saldico, hindi lang si Leviste, hindi lang si Kiko, tayo. Okay? Luke 17:17, at sumagot si Jesus, hindi baga 10 ang pinagaling, nasa ng 9. Arrogance is when we think we cause good things to happen, not God. Kanya ako gumaling, umiinom ako ng vitamin C, tsaka vitamin D. Tapos ang iniinom ko, yung clove. Tapos meron pa akong kalabas, yung miracle fruit. Kanya ako magaling na. Naging arrogante tayo kasi akala natin tayo ang dahilan. Bakit tayo malakas? Bakit tayo matalino? Bakit tayo maayos? We don't acknowledge that every good gift like health, healing, good relationship, work, it all comes from God and all were caused by God. Ang Diyos yan. Ang hirap mo kayang pakisamahan. Tama? You see? Lahat yan. James 1:17, ang bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, ay pawang buhat galing sa taas. Mula sa Diyos, sama, na bumababa at walang pagbabago. Ni anino ng pagbabago? Wala. Arrogance is when we receive a blessing from God, then we fail to thank Him. Arrogante ba tayo? Di ba, kinuwento ko sa inyo, may isang nanay, meron siyang anak na ampugi. Sabi nung nagtitinda ng apple, Ma'am, ang ganda ho nung anak niyo, ampugi, grabe. Sabi niya, mana ho sa akin yan, hindi sa tatay. So tuwan-tuwa yung nagtitinda ng orange. Binigyan siya ng orange. Sabi niya, because you're so handsome, I have an orange for you. Tinanggap ng bata. Sabi nung nanay, oy, binigyan ka, ano sasabihin mo? Balatan mo. Hindi nagpasalamat, inutusan pa, balatan mo. Am I right? Para bang utang na loob pa nung nagtitinda na balatan? Hindi ba ganyan tayo minsan?
Tinulungan na tayo, nagreklamo pa. Many times we are like that ungrateful, arrogant boy before God. We think obligasyon ng Diyos na supplyan ka. Obligasyon ng Diyos na sagutin ng prayer mo. It's obligasyon ng Diyos na yung demand mo, plus, ibigay. Na! God is only obliged to do what He promised to those who obey His promise. Sa lahat ng sumusunod, obligasyon ng Diyos yan. Pero kung matigas ang ulo mo, pasaway ka, hello, entitled. Remember, God does not owe us anything. But we owe God everything. Out of 10, siyam lang ang bumalik to God to thank for the supply they need. They received the blessing, but they missed the moment. They missed the blesser, to honor. Lord, salamat po, napakabuti mo. Isa lang. Madalas ganito rin tayo eh. Marunong lang tayong humingi. Marunong lang tayong mangulit sa Diyos. Pero pagka binigay na, nakakalimot na tayo magpasalamat. We cry out to God in our need, but when the answer comes, we move on quickly. You see? We celebrate the miracle. We forgot the Master. We focus on what was fixed. Nakalimutan natin who healed us. Gratitude does not come naturally. It is a choice. Sasadyain natin. Kanya ako, maliit o malaki, pasalamat ako. Sabi ng isa, pinus mo yun? Alin? Yung maliit na binigay siyo, natural. Kung hindi siya nagbigay, hindi ko matitikman yan. Walang malaki o maliit sa akin. Lahat yan mahalaga. Thankfulness is not automatic. It is intentional. Sinasadya. That's why I told you. Sabi ni Pastor Fajardo, lahat sa Christian life sasadyain. Sadyaing mag-pray, sadyaing magsimba, sadyaing agahan, sadyaing makinig, sadyaing mag-take notes, sadyaing mag-soul winning, sadyaing magkaloob. Huwag mo, hindi ko pa feel. Kamote. Sasadyain, whether you feel like it or not. Sadyaing magpatawad. Imagine magbabagong taon na, asar ka pa din. Hello? Galit ka pa rin? Tisod ka pa rin? May tampo ka pa rin? You see? Sabi nung isang anak, tanggap ko naman mama na si ate lang at saka yung bunso natin ang mahal mo eh, di ba? Naalala mo ma? Pumasa ako. Hindi mo ako pinasalamatan, pinuri mo si ate. Di ba? Oh. Sanay na ako dun ma. Nagtiyaga ako sa abroad, nagtrabaho ako, tinawag gusto. Kasi kung uuwi ako, wala akong maitutulong sa inyo. Ito ginawa ko, di ba? Meron ba akong nakuha sa inyo? Oh. Hindi ako kasing galing nito. Matalino siya, ako hindi. Nagtrabaho ko, tinis ko lahat yan. Di ba? Ma, hindi ako nagrereklamo sa iyo, ma, hindi ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang nararamdaman ko. Sabi nung nanay, sorry ha, ganyan pala tingin mo. Panoorin natin. Man is basically arrogant. Ito pa. Man is basically covetous. Mapagkamkam. Makasarili. Okay? Ano sabi ng Colossians 3:5? Patayin nyo mga nasa ng inyong laman na nasa lupa. Ano yan? Pakikiapit. Listen. Pag hindi mo asawa, huwag sipingan. Pag hindi pa kayo kasal, huwag magpapahalik, huwag magpapayakap, huwag ipapakita katawan, huwag. Patayin, sabi ha, ano pa? Inordinate affection, ano pa? Okay? Masamang pita, masamang nasa, ano pa? At kasakiman. Covetousness, which is idolatry. Bakit? Sinamba ang pera. Merong isang kasaysayan, isang elderly Quaker, nagtuturo siya ng lesson sa isang tao. Naglagay siya ng sign sa kanyang labas. Sabi niya ganon, I will give this lot
to anyone who is satisfied. Pambihira, pumunta yung wealthy farmer. Nakita niya, ibibigay sa isang taong satisfied. Sabi niya, since my friend is going to give this, ako na kukuha. Ang tanong, kung yung bang wealthy farmer na yan satisfied, bakit kukunin niya pa yung lupa? Covetousness means primarily excessive desire. That's why I always thank God. Pag may raffle, pag may ibibigay si Pastor Benny, no. Hindi kailangan ni Joey. Ayos ah. Pili mo yung first speaker, bigyan ng 250,000 to. Eh ako yung main speaker. Oh, second speaker, bigyan ng 250,000 to. Ayos ah. Ako na. Bira. Book, ikaw na. Ikaw yung speaker. Oh, ako may speaker. Sabi niya, kung yung dalawa na walang ano, tigto 250,000, magkano sa'yo? Pagtayo ko sa pulpit, sabi ni Pastor Are, Joey, ito yung mga pinirmahan ng dalawa. Oh. Ha? Pumirma, 250. Sabi ni Pastor Benny, hindi kailangan ng Joey yan. Sabi ko, kailan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan ako hindi naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa man ako ang kailangan ibang mahal? Nagtatawa ng mga tao. Ba't kayo nagtatawanan? Kanta ho yun eh. Sabi ko, di nag-preach ako, preach. Hindi kailangan niya. Raffle, nanalo ko ng 50,000. Wave, hindi kailangan na Joey yan. Sabi ko, alam mo, bilib ako sa iyo. Ang tistan tingin mo sa akin, ano? Di mo kailangan yan. Tanong ko sa iyo. Pag ganun ang trato sa iyo, lalapit ka pa. They know, I'm okay. May bigay ka sa akin, I'm okay. Wala kayo bigay sa akin, I'm okay. Ito nga si Jun eh. Okay? Umagang-umaga, doon ako natutulog, may conference. Pastor, labas ka rito, may papakita ako sa'yo. Nalala mo yun? Oh. Tatay ni Jimwell. Ano yun? Naka-short pa ako eh. Ayan, 40 kilos. Tuna! Sabi ko, 40 kilos bibigay sa akin. Eh, ang aking allowable na 20 kilos lang, di 40. Diyan pa lang, ubos na. Hindi na, kainin na natin yan. Kaya mo buhatin? Kamote ka, bubuhatin ko ito, papalo ko sa ito. Binuhat ko yung 40 kilos. Dalawang naman. Kaya ni Pastor! Kaya ko to! Dapat natutulog pa ako! Di binuhat ko. Trip. Ito, maandas naman trip nito eh. Di binuhat ko yung 40 kilos. Dalawang kamay. Natuwa rin ako. Bakit? Nakabuta ko ng 40 kilos eh. Di ba? Hindi kinain. Pinagkakatay. Ano yung ginawa? Yung isa ginawang kilaw. Tapos yung belly, sabi ko, pampira. Kahuhuli lang. Sabi ko, pambira kanya pagpalawan. Isda lang kinakain ko nun. Bakit? Alam mo, galing sa West Philippine Sea. Kung saan may nag-aagawan. You see? Kakain ka pa doon, iba doon lang kainin natin. You see? Covetousness. Ano yung covetousness? It means a desire for that which is rightfully belongs to others. Hindi mo pag-aari, gusto mo. Okay? Pwedeng asawa yan. Pwedeng lalaki, pwedeng babae, pwedeng gamit. Dapat akin yan. Dapat kukunin ko yan. In general sense, it means unjustifiable desire for worldly possession, gold, money, properties. Covetous ba tayo? Di ba sinabi nga ng Ten Commandments, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Anong ibig sabihin ng covetousness? Besa. Say besa. Ano yung besa? Dishonest gain. Ito na yung mga DPWH. Ito na yung mga district engineer. Intentionally to mislead or cheat people from my own benefit. Okay? Imagine last year, nasa zona kami, sabi ng Pangulo, wala ng baha. Palakpakan kami, nasa loob kami, yes! Ngayong zona,
ang kakapal na mukha nyo. Bakit? Yung palang lahat na pinakitang flood control, ghost project. Okay? Di galit na galit siya. Bakit ganon? Covetous. Exodus 18:21. Kita mo ha? Kanya nga, pag leader ka, preacher ka, hahanap ka ng tao na may kakayahan, able. Meaning, hindi lang basta tao, able. Ano pa? May takot sa Diyos. Ano pa? Mga taong namumuhay sa katotohanan, men of truth. Ano pa? Hindi mukhang pera. Yun ang ilalagay mong pinuno sa 1,000, pinuno sa 100, pinuno sa 50s, pinuno sa 10. Tignan mo ha. Pag leader ka sa church, hindi ka dapat covetous. Okay? Hindi ka dapat mukhang pera. Okay? Dahil pag mukhang pera ka, katulad ng isa, sabi ko, bakit? Ang ganda ng phone mo ha. Bigay po ng nanay ko. Magkano sweldo ng nanay mo sa Israel? $400. Eh, mahal pa yan eh. Lahat ng pera binigay sa'yo? Di po. Yung pala naman, anak ng kamote, ninanakaw yung offering. Magbibilang. Okay? Nung galing kami ng Kabalian, Southern Leyte, sabi niya, Sir, Pastor, nakita po namin yung bag niya. Punong-puno ng offering envelope. Bakit? Dinudukot yung offering. Biglang nawala sa Bicol. Hinanap namin. Umuwi muna ako, bumalik ulit ako. Hindi ko na nakita. Imagine offering na nakawin. Tama? Pag hawak mo yan, hindi mo binigay, tawag ng Diyos dyan, magnanakaw ka. Hindi ka nag-offering, tama? Pero pag offering yan, inilagay dito, ninakaw mo, dinukot mo, mas masahol ka kay Diskaya, mas masahol ka kay Saldico. Bakit? Pera ng Diyos yan eh. Ninakaw mo, ginastos mo saan, tama? Offering is for the work, maintenance, everything, soul winning, lahat. Hindi mo pwedeng dukutin yan. Sasama ako sa finance ministry para pagka dudukutin ko to. Hindi pwede. Sinabi nga ng verse 21, di ba? Maglalagay ka ng lalaki, bihasa, may takot sa Diyos, okay? Mga taong totoo at walang kasakiman. You see? Do you think I will be able to give 1.5 million, almost 1.6 million this year of 2025 kung naging covetous ako? Na! I don't eat. Sabi ng mga tao dyan kanina, Pastor, kain ka. Mamaya pa po ako. Kanina ko tanghali, manonood lang ako sa inyo. Okay lang ako. Covetousness is a sin that should not be found among the leaders. Pag leader ka, preacher ka, usher ka, hindi ka dapat mukhang pera. You know what I'm saying? You should not take advantage of those who are under your rule. Huwag mong didikitan ko to. Oh. Ako sinasabi ko kay Malu, mag-ingat ka. Maraming lalapit sa iyo. Nagiging mami ka ng bayan. Bakit? Hindi dahil si Malu ka, dahil alam nila marami kang pera. Yun ang alam nila. Tama? You see? Hi, Mami. You see? Oh. Lalapitan ka, hindi dahil gusto maging mabait. Dahil may mahuhut-hut. Are you with me? Samantalang nang nawin ko to, hindi ko naman alam na ganun siya kayaman eh. Nag-soul winning lang kami. Mami, ang konti, tinanong niya ako, Sir, di ba sinabi mo pag may 10 baboy? Isa nun sa Panginoon. Oh, anong tawag nun, Sir? Tithes. Sapagkat nung si Pastor Fardo nasa Amerika, sinasabi ko, can I invite you to come to church? Sige po. About first Sunday, November 17. Sabi ko, ito po ang picture ng pastor natin, ha? Hindi po ako pastor, ha? Sabi ko, ako po yung leader lang dito. Pinagkatiwalaan, ito gagawin natin. Di sabi niya, Sir, para akong nasa Alpaap.
Ay, gusto mong mag-Bible study. Di nag-Bible study kami sa lugar nila. Kung saan nagmamadyong sina Tess. Oh, doon sila. Di Bible study kami. Then all of a sudden, sabi niya, binaptize ko siya December 5. Okay? Oh, binaptize ko. Sabi niya, sir, di ba sabi mo, pag 10 baka, isa sa Panginoon, tithe. O sige, nagtatithe na yan. Sabi niya, sir, tatapating kita. Ha? Yung pinagba-Bible studyhin natin, 10 apartment yun. Oh, nakita ko nga, binilang ko. Sa amin ho yun eh. Ngayon, si Pastor Fajardo ba may bahay? Ito tanong ko sa iyo. Okay? Hindi niya kilala si Pastor Fajardo. Okay? Hindi niya pa nami-meet. Dahil December 12 dumating si Pastor. Okay? December 5 binaptize ko. November 16, winitisan ko siya. December 15, doon sila nag-meet. Okay? Loyal na kay Pastor eh. Yung bang nakadikit sa'yo, loyal? Okay? O sa'yo lang didikit, hindi magiging loyal sa Pastor. Okay? Sabi ko, anong problema mo? Meron bang bahay si Pastor Fajardo? Sabi ko, tatapatin kita kapatid ha. May bahay si Pastor, meron siyang may bahay. Wala siyang bahay. Doon na siya titira sa amin. Seryoso? Oo! Anong deal? Wala siyang babayarang rent. Kuryente, tubig, tsaka utilities lang. Chikapin ko. Di chinekap namin. May 2 bedroom sa taas, mayroong, what's that? Garahe, tapos sa baba, mayroong parang maid's quarter, maganda. Oh. Doon din tumira umabot ko ba doon, Rain? Hindi ka umabot doon, ano? Si Faye lang, tsaka si Camille. Si Camille lang. Si Camille lang, oh. Doon sila tumira, katabi, okay? Isipin mo, she has never seen Pastor Fajardo. She always just heard it from the pulpit, pero loyal kay Pastor to. Ikaw, tanong ko sa'yo, yung dumidikit ba sa'yo, magiging loyal sa church, magiging loyal sa pastor mo? Hindi! Bakit? Ikaw mismo hindi ka loyal. Ikaw mismo wala kang pinapakita. Tapos magtataka ka, bakit ganyan? You see? Puro ka pa pogi na character. Sabihin ko kay Pastor, December 15, nagkita sila. Pastor, may papakilala po ako sa inyo. Ito po yung mga bago nating mga member. Ganun ba? Siya po si Malu. Malulaw. Nay, kamusta mo, miss? May sasabihin po sila sa inyo. Ano po yun? Doon na po kayo titira sa amin. Talaga? Oo. Sa 407E. Ikaw, B, no? B. E. Doon. Ano mo ginagawa namin? Pupunta pa ako doon. Lilinisin namin yung mga bahay, pati aso, papakainin namin, dadaling ko. You see? Then, nawin namin si Minabel. Yung Minabel, maangas yun. Minabel Linda. Dahil pamangkin buo ni President Magsaysay. Pinsan niya si Jun Magsaysay, yung senador. Nawin namin. Na-save. Kamadyungan din ito mga to. Sabi niya, sir, may problema ako. Problema mo? Darating na asawa ko. Ngayon, may jowa ako. Alam mo, tanda mo na. Pray tayo! Pray kami. Pray. Dumating yung asawa. Nandoon yung sigarilyo, damit, lahat. Hindi siya inaway. Inaway. Sir, pampira, hindi ako inaway. Okay. Magbago ka na, ha? Opo, huwag mo nang balikan yung boyfriend mo. Kala ko pa naman yun ang asawa mo. Hindi po, nandoon po talaga. Sige ha, ayusin natin. Ayos na. Bumili ng polo, t-shirt. Sergio Tacchini. Malu, bigay mo kay Sir Joey. Natanggap ko. Sabi ko, Sergio Tacchini. Sir, sa Rustans na ang binibili yan. Oo nga, alam ko. Kulay dilaw. Sabi ko, Malu, sorry ha. Bakit? Tatanggapin ko to. Pero ka na maingay ha. Bakit? Ibibigay ko kay pastor. Bakit? Favorite color niya, dilaw eh. Tapos, bibigay ko.
Bakit? Wala pa siyang ganito eh. Hindi ko kaya na may masahal akong t-shirt na ang pastor ko wala. Di binigay ko. Pastor, may blessing po ako sa inyo. Ano yun? Sergio Taccini. Oh, ganda nito ah. Siyempre, pastor, dilaw yan eh. Tanong ko sa iyo, alam mo ba ang favorite color ng pastor mo? Ang alam mo lang yung favorite color mo eh. Ang kulit mo. Sinuot! Lumabas na compound. Nakita Minabel. Sabi ni Minabel, "Hey, Pastor, you have a nice shirt." "Oh yes, you know, it's Sergio Taccini and you can only buy it sa Rostan." "Yeah, I know. Who gave it to you?" "Si Joey." Nagmura. Nagalit kay Malu. Binigay ko, bakit ito? Alam mo, sabi ni Malu sa kanya, "Yan si Sir, hindi siya tatanggap nang wala ang pastor niya. Kanya ito gawin mo. Pag magbibigay ka, Sir, dapat dalawa. Isa sa pastor niya, isa sa kanya." Ano testimony mong kamote ka? Bumalik. Ayan ha, sa'yo at sa pastor mo. Alam ni Malu yan. Correct me, Malu. Ano testimony mo? That's how I work. Dahil nakita ko yung Exodus 18:21. Lord, help me to fear you. Help me to be a man of truth. Help me not to be covetous. Help me to be trusted. You know why? The pulpit can be used to mislead people from loving and serving the Lord to loving and getting things without regard to the law of God and to the law of man. Marami na ako nakitang ganyan. Nagtanong si Allen, ano nangyari doon? No? Hinayaan ko na lang siya. Kinuha niya yung ano? I left. Okay. Okay lang. Dahil pag nasa ministry siya, kinuha niya yung ministry. Haharapin naman lang niya yan. I will not attack anybody. Bakit? Pera-pera. Walang tatagal sa pera. Okay? Si Diskaya, pera eh. Tama? Covetous. Pleonexia. Say pleonexia. Ano yung pleonexia? A desire to have more than what I already possess. An intense love and lust for gain. Ito ang problema ni Diskaya, ni Saldico, ni Bryce, ni Alcantara. Problema natin to. Luke 12:15. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magmasid. Huwag kayong magiging masakim. Kasi ang buhay ng tao ay hindi napupuno ng mga bagay na pag-aari niya. Everything that I have in my family, galing sa inyo. Wala kaming pinakailaman. Hindi ka magugulat, uy, may bahay na si pastor ah. Uy, meron ng farm ah. Wala ka nun. Okay? Yung condo, bigay nyo yun. Di ba? Yung property dito sa gilid, bigay nyo yun. Hindi ko nga pinatatayuan eh. Tama? Oh. Everything that we have here, yung sasakyan, lahat yan. Pag nga binawi nyo to, nakahubo ako eh. I don't buy. I don't even know how much money we have. I let the finance staff. Okay? I don't even touch it. Okay? At mamaya, ipepresent nila kung saan napunta. Okay? May report tayo in everything that came at pumasok, lumabas. You see? Mas alam pa nga ni Dante dahil siya taga-bili. You see? I'm okay.
Yayain mo ako, I'm fine. Huwag mo ako yayain, I'm fine. I'll treat you the same. With kindness. Pakainin mo ako, I'm fine. Huwag mo akong pakainin, I'm fine. Wala kang problema sa akin. You see? Nung kasal nga, nung nakaraang linggo, may kinasal ako. Okay? Pastor, may flight ako, 9 o'clock ang binigay niyong ticket sa akin. Anong oras to? Layo-layo. Saan kakain? Wala, okay lang ako. You see? Malis na kami. Pumunta na kami na, no? Sabi nung isa, Sir, may naiwan ka po dito sa hostel. Sabi ko, Ma, malapit na po ako. Kukunin ko na. Pasensya na. Senior na. Senior. Oh. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na. Dito ko sa Go Hotel nilagay, ha? Alam mo, kahit sa bahay niyo lang ako matulog, kahit sa balkonahe, I'm okay. I'm okay. Bakit? I deserve nothing because God has been good. Covetousness always thinks of gain. Self-centered, selfish. It robs even God what is due to Him and what belongs to Him. Imagine para sa Diyos na kinuha mo pa. Look, Matthew 3:8. Ano sabi? Nanakawan ba ng Diyos ang tao? Sabi ng Malakay 3:8. Malakay 3:8. Okay? Nanakawan ba ng Diyos ang tao? Ninakawan niyo ako. Saan niyo ako ninakawan? Through tithes and offerings. Ang tanong ko sa iyo ito, sa 2025, naging faithful ka ba sa tithes? Pag sinabi nating tithes, pag kinita ka ng 1,000, 10% niyan, 100. Pag kumita ka ng 10,000, 10% niyan, 1,000. Pag kumita ka ng 100,000, 10% niyan, 10,000. Tama? Ano malaki? 10,000, 1,000, 10 pesos. Pareho lang. Tama? Ang tanong ko, naging faithful ka ba sa tithes mo? Ha? When we rob God of the things that belong to Him, you know what will happen? We become guilty of greed. Para sa Diyos yan. Kayo mga estudyante, kung may baong kayo, simulan nyo mag-tithes. Para pag naging professional na kayo, sanay na kayo maging cheerful giver. Are you with me? Oh. Pag naging giver ka, hindi ka magiging greed, hindi ka magiging selfish, hindi ka magkakaroon ng envy, wala kang pag-ibig sa pera, wala kang lust or craving. Ano sabi ko siya, Jerry? Jerry, i-honor mo ang Diyos kung ano meron ka. Pag may pumasok, tanggalin mo, ibalik mo. Bakit? Para magpapansin ka sa Diyos. When our desire becomes supremely important than God and His will, nagiging covetous tayo. Okay? Ang tawag dyan, pleonexia. Ito namang isa pa, pilarguria. Okay? Ano yung pilarguria? Excessive love of money. Okay? Covetous yan. Kanya hindi ka magpapasalamat kasi mukhang pera tayo. 1 Timothy 6:10, sapagkat, ito ha, money is not the root of evil. The love of money. Okay? Ang pag-ibig sa salita, sa pera, ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan. Kanya marami ang nagsasakim diyan at nawala sa pananampalataya at kanilang sinaktan ang kanilang sarili with many sorrows. Nagkaroon ka nga ng pera, pero sinaktan mo naman sarili mo. Nawala ka sa faith. Anong katotohanan yan? Anong dahilan? Love of money. If you call yourself a Christian, if you call yourself a disciple, if you call yourself a faithful, then you should be grateful to God for what God has done for you. God said, covetousness has no place in your heart. Ano sabi in Ephesians 5:3? Ang pakikiapid. Pag hindi pa kasal, huwag maghalikan, huwag magpakita ng katawan, huwag magyakapan. Pag hindi asawa, huwag. Ano pa? Fornication, ano pa? Uncleanness, karumihan, ano pa? Covetousness. Ano sabi? Huwag niyong hayaang ito'y maparatang sa iyo. Ayaw ng Diyos. No child of God should be known as covetous. Why? Because covetousness is the greatest hindrance to having a grateful heart toward God. Kasi pag covetous ka, ang gusto mo, ako sana manalo sa raffle. Lord, yung first prize, akin yan, ha? Tapos hindi mo nakuha, ano nangyari? Offended ka.
Why should we be grateful? Why should we be grateful? Psalm 116 verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Save people, know the undeserving grace, the unconditional love and the sacrifice of God has done, that we might be saved not only from the penalty of sin, but in hell, but from the power of sin. Saved people are grateful people. Gratitude is the mark of a true Christian. So if your heart is filled with bitterness, filled with sadness, filled with anger, you're not grateful. Sabi ko kahapon sa mga pastor, may tinext ako hintay niyo sagot. Sabi ko, BP, si Pastor Job po nasa Luzon, kay Pastor Emerson po siya magpipreach bukas. Gusto niyo po bang makasama siya sa Monday night? Uy, ba't mo tinext yan? Sumagot, okay. Oh, sabi ko, yan na. Yehey. Alam mo, anong oras na naman kami uuwi? May sasabihin si Job, di ba? May sasabihin ka rin. Anong sasabihin nyo? Na pwedeng hindi mo na kayo mag-preach sa Bible mode kasi aayusin nyo yung Baptist Day, tama? Oo, edi kayo magsabi, ba't sa akin dadaan? Hindi kayo na magsabi. Impromptu. Sabihin nyo na dun. Ba't kailangan pa dumaan sa akin ako si Mama Mary? Ikaw talaga. Hindi, mamamasyal pa kami. Gabi na kami darating sa iyo na uuwi kayo maaga. Pupunta kayo sa akin, sabay-sabay tayong pupunta doon at makikipagkita kayo. Ba't kami lang? Kayo lang, hindi ako kasama. Alam mo, pahama ka talaga. May ipagpapaalam kayo, tama? Opo. O di kayo magpaalam, ba't ako magpapaalam? Kayo hindi pupunta, tapos ako mananagot, ako magpapaliwanag. Kayo magpaliwanag. Anong oras na naman kami uwi nito? Hindi ko alam. Okay? Pero maghahanda sila. I ask you, check your salvation. Are you grateful? Kasama ka ba nung siyam na hindi nagpasalamat? Kanya ako, sabi ko nga, sabi ni pastor nung pumunta ka daw sa bahay. Opo, nagandaan po ang pagkain. Tsaka yung mga gift po ng mga bata, meron na po ako. Sabi ni isa, sabi ko, di ba, sabi ko sa inyo, magpompiang kayo para makuha nyo yung mga toys. Lahat po ng toys gusto namin! Lahat. Ibig sabihin, lahat kayo gusto nyo ng toys. Sige. Next year. Ba't ang tagal? Next week na next year. Nadaling ko, ha? Gusto mo rin yan? Opo, ikaw. Opo, yung sa kanya gusto mo rin. Opo, pinag-iba-iba ko na nga. Para, alam mo mga bata pa kayo, covetous na kayo eh. Pero yung mga bata pa, gahaman na, di lalo na eh. Sabi ko kay Bart, may binigay ako kay Pastor Mavi, I want to give this to you. Kanya lang wala pa kay Boss Eric eh. Is it okay na unahin ko muna si Eric? Tsaka ka na? Ayaw po! Siyempre, anak ni tata yun eh. Okay lang sa'yo. Pagbalik ko doon tayo mag-uusap Sige po, Pastor. Kasi ayokong wala akong inabot sa'yo Opo, Pastor. Salamat Wala yun. Sige, kain na tayo rito. I ask you, how do you say thank you? Minahal ko, hindi lang si Pastor Fajardo. Minahal ko pati family niya. Pati anak niya at apo niya. At lahat ng tao sa family niya. That's how I say thank you. Nasabi ni Ninang, walang picture sa mga anak ko ng maliliit na hindi ka kasama. Natural. Hindi ko kasama anak ko. Kayo kasama ko. And that's the way I say thank you.
Ano sabi ng 1 Thessalonians 5:18? And I close with this. In everything give thanks. For this is... what shall I? Mali. In everything give thanks yan. Ginulo niyo ako eh. Binura mo yung utak ko eh. 5:18. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything. Okay? So, ibig sabihin yan, in everything give thanks, I will give with all my love. The greatest and truest expression of gratitude is giving, and covetous people will not give. In everything give thanks. Are you giving? I showed my gratefulness to God for whatever He has given me through my offerings, to my service. That's how I showed. I will win souls, I'll knock on doors. I'm not after anything. Gagawin ko yung trabaho ko, pasalamatan ako o hindi. Gagawin ko. Bakit? That's my way of saying thank you. Thank you. I need to live by faith, and I want to give. When a Christian is growing in faith, we learn to be content, more and more content. Okay na ako. Kung bigyan ako, I'm fine. Kung wala, I'm fine. Sabi ko nga kay Gio, I want you to pray for this. Once it materializes, the church will give you 500,000. Okay? Para masimulan ng building mo. Pray for this. Opo, Pastor. Okay? We'll give you 500,000. Para masimulan ng building na yan. Bakit? I don't want to see that way. I ask you, do you always want more? Or do you want to give more? Covetous will want more. Grateful people will give more. Are we a thankful person? Shall we all stand up, please? Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan. Help us, Lord, that we will experience joy, satisfaction, and the many returns of giving because we learn to give, not to get. Thank you, Lord. We will thank you by giving with all with our love. We will thank you because we will serve with all our might. No reservation, no regret, no demand. Nothing. Gagawin namin yung tama. Lord, mapapagod kami sa 2026. Pero mapapagod kami kasi mahal ka namin. Samahan mo kami. Turuan mo kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. I want you to come to the altar and say, Lord, help me to be thankful by being grateful, by being a cheerful giver, by being a servant. Dito sa altar. God bless you.